bumagsak sa panibagong aray ko po, record low. Ang halaga ng piso kontra US dollar, 61.84 centavos po kada isang dolyar kontra piso. Ayon sa mga ekonomista, nakaapekto sa paghina ng piso ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Sa gitna po yan ng lumalalang sigalot sa pagitan nga ng United States at ng Iran. Naniniwala ang mga analyst na maaaring manatiling nasa ilalim po ng pressure ang piso habang nananatiling mataas ang presyo ng enerhiya at malakas ang US dollar. Tama na yan. Tama na yan talaga. Patuloy naman pong binabantayan ng mga pamilihan ng mga pag-unlad sa Middle East dahil maaari pa itong magdulot ng mas malaking paggalaw sa halaga po ng piso at ng ekonomiya. Maaaring payagang makapag-lease ng lupa ng hanggang 99 years. Oo, ito ngayon lumalabas, ito ang dapat malinaw din. 99 years daw ang lease. Tas libre pa yung 2 taon na unang lease nila. Yun ang sinasabi. Ito ay kailangan natin. Totoo ba ito? Ito ba'y fake news? Alin ba ang totoo? Maaari nga daw pong payagang makapag-lease ng lupa ng hanggang 99 years. Ang mga dayuhang mamumuhunan sa planong Pac Silica Industrial Hub sa New Clark City, dyan po sa Tarlac. Layunin ng proyekto na makahikayat ng pamumuhunan sa semiconductors, artificial intelligence, data centers at iba pang high-tech na industriya. Tinataya ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA na makalikha po ng proyekto ng daan-daang libong direkta at hindi direktang trabaho para sa mga Pilipino. Inaasahan namang magsisimula ang paunang pagpapaunlad ng Pac Silica sa unang bahagi ng taong 2028 habang patuloy ang pakikipag-usap sa mga posibleng mamumuhunan dito. Talaga ha, itutuloy nyo talaga to ha, bago daw matapos ang taon may pirmahan ng magaganap. Pero parami po ng parami ang mga environmentalist at mga scientists na humahadlang po sa proyektong ito. Eh yung balita kanina ni Manong Ted tungkol dun sa sa water supply, 'di ba? Ng Manila Water na nagbigay na ng abiso na magbabawas na ng water pressure. Kung ngayon wala pang Pac Silica, ganun na. Paano pa pag naitayo na 'yon, mga kapatid? What's the purpose of all that? Kung ngayon pa lang may problema na tayo sa tubig. Sa iba pang balita, bumaba naman po sa pinakamababang antas sa loob ng 6 na buwan ang non-performing loan ratio ng mga bangko noong Hunyo. Ayon po yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Bagamat tumaas pa rin ang halaga ng mga hindi nababayarang utang, mas mabilis namang lumago ang kabuoang pautang ng mga bangko na nakatulong upang bumaba ang NPL ratio. Ayon po sa mga ekonomista, senyales po ito ng patuloy na katatagan ng ating ekonomiya sa kabila po yan ng mga hamon sa loob at sa labas ng bansa. Gayunman, patuloy pa ring binabantayan ng mga bangko ang mga panganib mula po sa pandaigdigang kawalan ng katiyakan at mga epekto ng matinding panahon sa kakayahan ng mga umuutang na makabayad. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.